maraming salamat, Panginoon, sa umaga ito, Lord. Tunay na napakadakila mo, Lord. Ngayong araw na ito, Lord, walang iba kaming papupurihan kundi ikaw lamang. Lord, i-guide mo, Lord, ang aming mga kasamahan, Panginoon, na makarating dito ng ligtas, Lord, lalo-lalo dito sa mga papunta pa lamang po. At naway, i-guide nyo, Lord, ang aming mahal na pastor na magbibigay ng inyong mensahe. At naway, linisin mo ang aming mga puso at isipan, ang sa ganun, Lord, tumanim sa amin, Lord, ang mga salitang bitawan o ipapahayag ng aming pastor sa mga ang lahat ng kapurihan ay sa iyo lamang. In Jesus' mighty name we pray. Amen!
ay kinuha ko sa mga dulong dagdig. Sa pinakamalayong sulok nito, sinabi ko sa iyo, ikaw ang aking lingkod. Pinili kita at hindi itinakwil. Ako sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Lahat ng may galit sa iyo ay mapapaya at mamamatay ang sinumang lumaban sa iyo. Hahanapin niyo sila ngunit hindi makikita. Mawawala na sila ng lubusan dito sa lupa. Ako si Yahweh na iyong Diyos, magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Aming Diyos, Diyos ng tagapagtanggol ng mga anak mo na tunay nagmamahal sa iyo. Nagpapakumbaba kami, Panginoon. Sa maraming pagkakataon, God, we neglected you. Pinilit naming dumaban, ngunit kami ay sugatan at duguan dahil hindi kami nagtiwala sa iyong mga pangako. Dakilang Diyos, pahintulutan mo, Panginoon, na ilahad ang aming mga puso sa mga takot, pangamba, duda, dulot ng ginagawa ng kaaway. Samahan mo kami, Panginoon, at patuloy na makita mo sa dako ng iyong lilim, naroon kami. Ito, Panginoon, ang aming utang tanggulan. Makakaranas ng kapayapaan, ng kapahingahan, ng saya at tuwa sa iyong lilim. Dakilang Diyos, inaratas ko mga anak mo. Nakakaranas, O God, ng pagsubok sa relasyon, sa kalusugan, maaring nasa sitwasyon ng pagdadalamhati. Father God in heaven, we come to your presence, O Lord. We need your embrace. We need, O Lord, your peace that passes all understanding. Dahil minsan, Lord, napakahirap isipin ang mga nangyayari. Pero Lord, alam namin, your grace is more than enough to cover us, O God, doon sa mga kalungkutan, sa mga challenges na aming pinagdaraanan. Lord, huwag mo kaming lalagpasan. Samahan mo kami. Ihanda mo, Lord, ang aming mga puso sa lahat ng panahon at pagkakataon, na sa bawat pagharap namin sa mga pagsubok, Lord, alam namin na kasama ka namin. Ayan ang pangako mo, God. Hindi mo kami iwan. Hindi mo kami pababayaan. Dakilang Diyos, wala kang katulad. Pinupuri ka namin, O God. Nag-iisa kang Diyos na buhay sa bawat puso ng mga anak mo na nagtitiwala at nananampalataya sa iyo, na ikaw ang dahilan ng lahat kung bakit kami nabubuhay, na patuloy na magkasiya sa aming mga puso, knowing that you are for us and with us. Dakilang Diyos, samahan mo kami. Mangusap ka sa amin. Ilagay namin sa mga kamay mo, Panginoon, ang lahat ng aming pinagdaraanan, ang lahat ng pagsubok, suliranin, Panginoon, at makita namin kung may kilos ka. Hindi ka lamang, Panginoon, dumidinig sa aming mga panalangin, kung may kilos ka in our behalf, O God. Lord, marami pong salamat. Buhay ang aming Diyos. Buhay ang aming Diyos. Minsan lang siyang namatay at muling nabuhay upang siguraduhin ang kanyang mga pangako sa bawat isa sa amin. Lord, as we remember you sa darating na linggong ito, alalahanin namin ang dakilang pag-ibig mo. May we meditate upon your words
May we meditate, O God, upon your grace and mercy that you pour out, O Lord, sa bawat isang mga anak mo. Alalahanin namin ang pag-ibig mo. Doon sa krus, O God, lahat kami ay tinubos mo. Doon sa krus, O Lord, lahat ng sumpa na dulot ng kasalanan ay tinapos mo. Masarap mabuhay, Panginoon, sa kabila ng lahat, dahil alam namin ikaw ay nasaan. Marami pong salamat, aming Diyos. We love you. And thank you for loving us first. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na, Amen. 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 Sabihin mo sa katabi mo, I love the Lord. Sabihin mo, with conviction, I love you with the love of the Lord. Yan. Thank you, worship team, tech team, media team. Indeed, nilagay tayo doon sa tinatawag natin presence of Lord, of God, for us to understand na talagang marami tayong pinagdaanan every week. Pero His grace is more than enough, no? At yun nga, masarap lumapit sa Panginoon kasi siya ay buhay. Sabi mo sa katabi mo, buhay ang ating Diyos. Na, hindi siya taon-taon namamatay. Okay? Inaalala lang natin, no? Pero siya ay buhay sa bawat puso, sa bawat anak niya na tunay na nagmamahal sa Kanya. Amen? Amen. So the fruit of evangelism, ito po yung ating theme for the whole month of March. At ngayon po, sa March na ito, meron tayong limang Sundays. So, meron pa tayong naiwan na isang chapter for next week. At yun nga, makikita natin doon paano si Paul ay pinagtanggol yung kanyang sarili. Paano siya nagpakita ng tapang sa kabila ng lahat ng pag-uusig. Makababasa natin in Acts 22. Now, pag-usapan natin Acts 21, verses 17 to 40. Okay, 18. Okay. So, victorious over misunderstanding and mistreatment. No? Sa kabila ng hindi pag-unawa at mga hindi magandang pagtrato, ikaw ay victorious. Ikaw ay conqueror. No? Hindi ka biktima. Ikaw ay nagtagumpay. Kaya tignan mo yung katabi mo, mukha bang tagumpay o talunan? Tignan mo. Dapat mukhang tagumpay. No? Kasi nga, umaharap tayo every day sa ating mga buhay, tayo lumalaban from the victory, not for the victory. From the victory of Jesus Christ in the cross. The cross. No? Dapat maintindihan natin, ang lahat ng laban ng buhay na ito ay tayo ay tagumpay na. Kaya dapat mukha kang tagumpay. Okay? Victorious. So, sa totoo lang, medyo challenge sa akin itong week na ito at yun nga, itong preaching natin ay nahirapan akong i-dissect at aralin ng gusto, but gagawin ko up to my best ability and maaring hindi ko masunod, no? Yung ating tech, hindi ko masunod yung ating PowerPoint at dito tayo sa Bible. Okay? Dito tayo sa Bible. The Holy Spirit impresses to me nung Friday. Hirap na hirap ako the whole week aralin itong message na ito. But the Holy Spirit impresses to me last Friday, nung kami ay may small group, sabi ko, pwede. No, pwede. So, let the Holy Spirit, no, siya maging guru natin, maging teacher natin this moment, and siya rin ang tatapos ng ating mga pag-usapan today. So, sabi nga dyan, victorious over misunderstanding and treatment. For me, it's all about the courage of Paul in dealing with those mistreatment and misunderstanding na kanyang natanggap nung siya ay bumalik sa Jerusalem after his
third missionary journey. We talk about his missionary journey, di po ba? Lahat ng yung pinag-usapan natin. Pero siya ay bumalik sa Jerusalem para dalhin yung mga gift, monetary gift. Dahil during that time, ang Jerusalem Church ay nakakaranas ng taghirap, tagutom. So lahat ng kanyang mga pinuntahan, nakanyang established na church doon sa Asia Minor up to doon sa Greece ay talagang nagsama-sama, nagtulong-tulong para magkaroon ng tinatawag na offering, at yung iba ron pito sila ay sumama kay Paul para dalhin yung kanilang gift, monetary gift para sa mga kapatid sa dako ng Jerusalem. Okay? So, ano yung nangyari pagdating sa Jerusalem? Pagkatapos na lahat ng pinagdaanan ni Paul sa kanyang missionary journey, tuwan-tuwa siya kasi nga nakarating siya at muling nakita yung mga kapatiran sa dako ng Jerusalem. So we'll talk about yung tapang at courage ni Paul sa kabila ng lahat. Okay? So, last week, pinag-usapan po natin yung conclusion, yung conversation, na anong decision ang kukunin mo, gagawin mo. Ito ba ay decision na magagaling sa Diyos o isang advice na magagaling sa isang thoughtful din naman na kapatiran when it comes sa paghingi mo ng tulong and advice, sino doon ang iyong pipiliin? Kasi nga po, kahit na parehong maganda ang sinasabi, tandaan natin, ang ating sandigan pa rin ang Biblia. The whole truth and nothing but the truth. No? Kasi nga po, mas magandang piliin natin ang salita ng Diyos, especially when it comes sa decision making. Kasi nga po, pag tayo ay hindi nag-rely sa Bible, sigurado, no, maari lang naman, medyo sumablay, pumalpak, at yun nga, may consequence. But the good news is, itong Bible na ito kahit kailan, ay hindi ka mawawala. Ito yung blueprint ng ating buhay. Kaya nga, we encourage you every day, 6 a.m. in the morning to join us sa ating daily morning devotion. At yung pinag-usapan doon, yung ating daily Bible reading for the whole year. Bakit? Kasi nga po, napakahalaga ang mundo natin, napakagulo, napakaingay, napakadilim. Araw-araw, ito ang yung ating hinaharap. And yet, pag hindi tayo aware sa deceiving scheme ng kaaway, maaari talagang mahulog tayo. Kasi nga, ang offer niya na tukso, ay hindi niya i-offer ito doon sa alam mong obvious na hindi maganda. I-offer niya ito sa pinakamagandang tingin mo. No? Kaya, always be alert, no? Be wise like a serpent and be kind like a dove. So, pag-usapan natin, Acts 21:18-40. Courage in the midst of chaos. During the Marawi siege na nangyari, 2017, may isang army officer ng pangalan si Rommel. Pangalan mo, bro? Matatapang talaga. Rommel Sandoval. He was 38 years old that time, September 10, 2017. A Philippine Army officer commissioned as captain sa Philippine Army. At siya ay recipient ng pinaka-highest military award na binibigay dito sa Pilipinas. Medal of Valor. Okay? Ang medalya ng kagitingan. At siya ay commanding officer ng 11 Scout Ranger Company na humahabol dito sa mga jihadis ng Marawi. On September 10, 2017, 111 days ng kaguluhan doon, si Captain Sandoval, Romy Sandoval, was killed while attempting to rescue one of his men, wounded. Ayaw niya na maiwan yung kanyang isa sa tauhan niya, tinamaan. So they're trying to retrieve yung kanilang tauhan. Okay?
At yun nga, maraming kaaway, maraming mga rebelde. Pinilit niyang i-rescue at sa kanyang pag-rescue, una, tinamaan siya sa likod, pangalawa, sa ulo. Bakit siya tinamaan ng ganon? Pinatungan niya yung kanyang tauhan. He sacrificed his life. Nabuhay yung tauhan niya, pero siya ay namatay. Captain Sandoval was the highest ranking soldier to have died in the Battle of Marawi. The Medal of Valor nga po is the highest military honor awarded for a remarkable deed of personal bravery or self-sacrifice above and beyond the call of duty. Ito ang distinction niya sa kanyang mga kapwa sundalo, yung kanyang Medal of Valor. Bakit ito pinag-usapan? If we have this kind of medal sa ating Christian version, wala tayong pwedeng ibang isipin na i-nominate, kundi sino? Sino? Palagay nyo? Apostle Paul. Medal of Valor. Bakit? For the whole acts na nakita natin, no? Especially dito sa passage natin, we can observe at ma-appreciate natin yung mga remarkable courage na in-exhibit ni Paul. Especially sa kanyang decision na bumalik sa Jerusalem although may mga threat na sa kanyang buhay. 3 times. Siya ay sinabihan na huwag ka nang pumunta ng Jerusalem pero kailangan niya pumunta. At sa kanyang isip, despite of this chaotic situation, chaos, no? Ito ay isang gospel opportunity for him. Ayun ang tingin niya. Hindi siya nag-iisip ng self-preservation na pag ako pumunta ron, mapapahamak ako. Hindi, pupunta ako ron dahil kailangan kong mag-preach ng gospel kung saan ako nakarating ng malayong lugar. Bakit ang aking bayan na pinanggalingan ko kung saan nandoon ang Kristyanismo dapat magbigay ng model ay hindi ko gagawin. Bumalik siya. So, I think, no, si Paul ay talagang napakatapang niya at yun nga, pwede siyang mag-share about Jesus even in the midst of hostility. Kasi nga, nakafocus siya sa kanyang purpose, sa kanyang pagiging gospel witness. At yun nga, I imagine, no, maraming Kristiyano ang biggest hindrance kung bakit hindi natin ipinapahayag si Kristo in some degree dahil sa takot. Diba? We're afraid of what people might think about us. We're afraid of sharing the gospel kasi nga baka maapektuhan yung relationship ko dito sa kaibigan ko. O kaya, natatakot akong mag-share kasi baka maraming tanong, hindi ko masagot. Okay? At sabihin ay, ang galing kong mag-share pero hindi naman nakikita sa buhay ko. Ito yung mga pwedeng sabihin natin dahilan, bakit we're afraid to share Jesus sa mga tao sa ating paligid, sa ating community, sa ating workplace, sa ating campus. But, yun nga po, makita natin paano na-overcome ni Paul itong mga ganitong dahilan para ma-exhibit yung kanyang courage to really share Jesus, especially sa mga Hudyo na bakit naging dahilan para siya ay ipako sa krus. No, favored ang Hudyo para sa ating Panginoong Jesus. Napakagulo ng situation, Acts 21, at kung nga, tignan natin, 17 to 26. No? Dito po, sa 17, basahin natin, up to 19, lahat ng mga nakaitim, pakibasa, huwag mo nang tignan yung damit mo, nakaitim ka talaga.
Yan na naman, umalis ng bahay, hindi alam kung anong damit sinuot. Okay, lahat ng mga nakaitim, naka-black. 3, 2, 1, basa. Mga hindi nag-almusal, halatang halata. Okay? Dumating si Paul sa Jerusalem, siya ay nireceive warmly. Bakit alam nila na si Paul ay galing sa lugar at yun nga, may dala siyang offering. Siya ay sinalubong ni James, not the Apostle James. Matagal na patay si Apostle James bago pa nangyari ito. Ito si James na kapatid ni Jesus kay Mary. Okay? Si James. At lahat ng mga elders ando doon, binati siya, natutuwa. At yun nga, natutuwa siyang ibalita lahat ng nangyari sa kanyang mga missionary journey at nakita niya paano ipinalita yung mga hentil o mga hindi Hudyo ay talagang tumanggap kay Jesus. Ang ganda, no? Ang ganda ng istorya. So, 20 to next. Up to, 21. Lahat ng mga nakaputi, kaya nakaitim eh. O may touch of white. O kahit hindi pa puti, medyo may touch of white, malapit sa puti. Basa. Ang sabayang bigkas ng mga taga-CCM. Grabe. So, ano nangyari? They praise God doon sa report ni Paul, no? At nakita niya na dahil sa kanyang report, marami ang naniwala, no? Sa kanyang report na ito. At yun nga po, napag-usapan nila ang Jerusalem Council ng mga Hudyo ay hindi na i-comply ang mga gentle na dumaan sa kanilang mga rituals, sa mga guidance sila, like circumcision, okay? Pero ang mga gentle ay hindi kakain ng mga inalay na pagkain sa Diyos-Diyosan. So nagkaroon sila ng agreement patungkol doon. At yun nga, kahit na ang mga Hudyo ay patuloy na ginagawa ang kanilang mga customary ways, pero makita natin doon, sila ay naniniwala na kay Kristo. Kasi hindi na basta-basta mabibitawan yun yung kanilang kultura. Okay? Pero at least hindi na yun ang paraan para sila ay makapasok, makarating sa presence ni God. Kasi nga, nangyari, kailangan marami ka munang gawin para ikaw ay makapasok sa presence ni Lord. Pero ito nga, nakita nila na pwede pala. But the problem is, yun nga, may plus, Jesus plus. No? The rituals na ginagawa. Okay, next. 22 to 24, lahat ng mga kalalakihan. 3, 2, 1. Okay. So, may kumakalat na chismis, nagmamarites, na si Paul ay pumupunta dito sa mga lugar na hawak ng Roma, na nagtuturo na itong mga Hudyo, i-forsake nyo na yung Old Testament law. Huwag nyo nang gawin. So, merong misunderstanding, merong misinformation. At ito ay hindi nakaligtas sa kanila. Itong mga bali-balita na ito. So they required Paul na dumaan sa vow of Nazareth
Ano ibig sabihin? Ito ay isa sa mga ways pa rin nila bilang isang Hudyo. Pag ikaw ay may gustong hingi sa Lord, you will sacrifice. Hindi ka iinom ng alak, hindi ka kakain ng ubas, hindi ka magpapagupit, hindi ka kakapit o lalapit sa mga patay kasi ikaw ay magiging unclean. So, kailangan niyang ipakita na hindi totoo itong mga pinagsasabi ng mga tao ito patungkol sa akin, kaya ako ay sasama dito sa apat na ito na magdadaan sa proseso ng purification rites. Okay? Kasi walang katotohanan ng mga report na ito. Kasi nga po, hindi niya itinuturo because of their culture. No? Hindi naman basta-basta sila makakawala. Pero yun nga, may mga tao na patuloy, mga Hudyo na hindi Kristiyano, na patuloy na sinisira ang integrity ni Paul. Just like you. May mga taong galit sa iyo. Sisirain ang iyong credibility, ang integrity, kasi ikaw ay Kristiyano. Hindi ka nakikisama kasi dito sa opisina. Kailangan, pag may kinupit tayo, kasama ka. Kaya malaking sindikato. Pag hindi ka nag-join, sisirain ka. Ganun yun eh. Di ba? So, ano na nangyari? Kailangan gawin ni Paul yung purification process para ipakita na yung sinasabi na ako ay hindi na nagpapagawa ng mga rituals nyo, ako mismo, willing ako. Pag sinira yung credibility mo at integrity mo, ang sabi ron, magsasacrifice ka. Ibig sabihin, may mga gagawin ka, dahil hindi ka nagpagupit, magpapagupit ka, dadali mo sa pare, sa priest, at siyang magtatapos ng purification rites. JM, pag may intriga sa'yo, willing ka bang magpakalbo? At sasabihin mo, Pastor, hindi totoo yun. Ito yung mga buhok ko, nagpakalbo ko. Buhok pa lang yun, bro. Buhok pa lang. Mahirap na, di ba? Bababawas ng pogi points. Di ba? Pogi points pag nabawasan. So ito yung nangyayari kay Paul. No? Na tinitignan natin in the present time para maintindihan natin mamaya yung ating pag-usapan. Wala pa tayo dito sa main ng ating pinag-usapan. Okay? So next. 25. Yan. Mga babae. 3, 2, 1. Yan. Kasi nga po, hindi nila tinitignan itong law as a means of salvation any longer. Wala na. Hindi nila tinitignan ito. But they're still very passionate about it. Okay? So, para lang magkaroon na nakaayusan, si Paul ay pumayag para i-demonstrate na siya ay hindi against sa Old Testament law. At yun nga, sa kanyang pagde-demonstrate ng kanyang pagdaan sa proseso ng ceremonial purification sa templo, siya ay nagpapatunay at willing na dumaan sa prosesong iyon para maniwala sila. Okay, 26. So nag-agree si Paul to participate. Okay? At inisponsoran niya pa yung 4 na mga kalalakihan para doon sa purification process. Okay, so the goal was to demonstrate that the rumors about him ay talaga namang false. 26 to 27. The next day, Paul took the men and purified himself along with them. 7 days to. Then he went to the temple to give notice of the date when the days of purification would end and the offering would be made for each of them. When the 7 days, ayan, were nearly malapit na.
Okay? Some Jews from the province, not Christian Jews. Jews lang, mga Hudyo. From the province of Asia na kung saan siya galing in Asia Minor, so Paul at the temple, they stirred up the whole crowd and seized him. Nakita, kilala si Paul. Bakit kaya nakilala si Paul? Kasi nga may nangyari ng riot doon sa Ephesus in chapter 19 because of Demetrius. Na siya yung nagtitinda, siya yung negosyante, nagtitinda ng mga artifacts o mga tinatawag na mga miniature, no? Na altar ni Artemis. At maaring ito ay kasama ni Demetrius na kumikita. At medyo nabulabog yung kanilang negosyo nung nakita si Paul sa Jerusalem, nasa templo, naggawa ng eksena. Gumawa ng eksena. Hindi ito Christian Jew, ordinary Jew, na maaring kasama doon sa Ephesus na nagkaroon ng riot. Okay, next. Shouting, lalakas na loob, fellow Israelites, help us. This is the man who teaches everyone, everywhere against our people and our law and this place. Napaka-sacred sa mga Hebreo, sa mga Hudyo, ang kanilang nation, ang scripture, ang temple. Napaka-sacred dito. Wag mong babanggain. Kaya ito yung sinabi niya, alam na alam niya bilang Hudyo, no? Everywhere against our people, our nation, our law, the scripture, and this place, the temple. And besides, he has brought Greeks into the temple and defiled this holy place. Yes, may mga kasama siyang Grego, pero itong mga Grego na to, nakakilala na kay Kristo. Mga Christian na, kasi nga sila nagdala ng kanilang mga offering, financial offering para matulungan ang Jerusalem Church, mga kapatiran. At yun nga, ang sabi, they had privilege to see Trophimus. Ayan o, the Ephesian in the city with Paul. And assume that Paul has brought him into the temple. Hindi pwede pumasok ang mga Gentiles sa temple. Never. Hindi pa pwede. Pero ginawa nila ng issue. Kasi nakikita nila kasama ni Paul habang sila naglalakad sa streets. Siguro pinapasyal ni Paul si Trophimus. Alam mo, dito ganito, dito yung aming agora, kapalengke, tapos dito yung mga ano. Pero ginawa ng issue. Ang sabi, ipinasok sa loob ng temple. Sino na ba ng Hudyong hindi magagalit? May kultura silang ganun eh. Napaka-sacred sa kanila. Ng temple, ng scripture, and their nation. Tapos biglang merong isang Gentile. Hindi lang isa. Totoo, 7 nga yung kasama ni Paul. Para lang sirain si Paul. Nandamay pa. Nandamay pa. Kaya alam ng mga tropa ko to eh. Nung ako ay isang impostor pa, maliban sa 10 commandments, meron kaming 11 commandments. Asa yung mga tropa ko rito dati? Anong 11 commandments? Wag aamin. May pang 12. Diba? Pag 12, wag badamay. Para maabswelto. Kung si Jesus may 10 commandments, mga tropa ko, meron 12. Wag umamin at wag mandamay. At pinakauli, 13. And tatandaan mo. Sabi sa akin, ano yon? Wala ka doon. Diba? So, nandadamay. Aminin kung ginawa at kung hindi ginawa, patunayan. 2 chain, tinali siya. Kasi nga, akala siya ang may dahilan ng kaguluhan. Siya yung promotor. Parang ikaw lang. No? Minsan ikaw ang dahilan. So, anong ginawa? Itinali ng 2 chain and demanded who he was and what he had done. Sino ka ba? Hindi siya kilala eh. Okay, lagi siyang nasa ibang lugar. At ano yung ginawa mo? Si Paul ang tinatanong, pero ang mga tao sumasagot, iba-iba yung kanilang mga dahilan kung bakit nila sinaktan si Paul. And some cried one thing, some another among the multitude. And when he could not know the certainty for the tumult, he commanded him to carry it into the castle. Binitbit si Paul. So imagine, yung injury tinamo niya, hindi na siya makalakad. Kailangan na siyang bitbitin papunta doon sa garrison. Matindi yung sinapit ni Paul.
because of misunderstanding. Okay? So, and when he came upon the stairs, so it was that he was born of the soldiers for the violence of ng kanya pinagdaanan. Ando doon pa rin yung kanyang burden, ando doon pa rin yung kanyang desire na it's not about, it's all about Jesus. Kailangan marinig ng mga kababayan ko. Kung papaano maraming mga Gentile ang naniniwala kay Kristo, bakit sila patuloy silang naniniwala sa mga laws and mga regulation na hindi sila maniniwala kay Kristo lamang ay sapat na. Ganun tayo Hindi tayo maniwala na si Kristo ay sapat na para sa atin. Hindi tayo maniwala na si Kristo ay sapat na sa lahat ng ating pinagdaraanan. Kailangan pa natin ng marami pang mga bagay. Kailangan pang maraming mga gagawing mga bilang mga Pilipino, dami natin pamahiin. Di ba? Pastor, wala namang mawawala pag ginawa ko. Ang laki ng problema mo, kapatid, pag sinabi mo yan sa akin. Nawala yung pananampalataya mo kay Kristo. Na kaya kanyang i-protect, kaya kanyang i-provide, kaya kanyang i-defend. At sasabihin mo sa akin, wala namang mawawala pag ginawa ko. Oh, hindi pa ba sold out ka, namatay si Kristo sa krus? Para dagdagan mo pa si Kristo? Para sabihin mong, baka pumalpak si Christ kasi, baka sumablay. At least, pastor, merong option. Kasi nga, hindi ka sold out sa binigay ni Kristo na buhay para sa iyo. Hindi pa ba sapat yun? Hindi pa ba sapat? Tapos pag may nangyari sa iyo, ang sisisihin mo, ang Diyos. Lord, nasaan ka? Lord, hindi mo ko tinulungan. Hindi mo ko tinulungan. So ano nakikita natin dito kay Paul? Okay? Saan kumukuha ng tapang si Paul? Bakit he continually mag-witness para sa ating Panginoong Diyos kahit sa gitna ng kaguluhan? Saan siya kumukuha ng lakas ng loob? Driving force that compelled Paul's witness. Okay? First, driving force is kailangan sa atin na yun nga, according sa Romans 9, 1-3. Pwede bang kita natin? Romans 1-3. Kung may Bible kayo, samahan niyo ako. Basahin natin. Ano yung nagtutulak kay Paul? Bakit ganito siya katapang? Ganito ka sold out? Romans 9, 1-3. Sinasabi ko ang katotohanan kay Kristo, ako ay hindi nagsisinungaling. Ang aking budirin ay patotoo na sa akin sa Espiritong Banal, na ako ay may malaking kabigatan at patuloy na kalumbayan sa aking puso. Bakit? Bakit burden siya? Sapagkat tinanais ko ng aking mga sarili ay sinumpa mula kay Kristo para sa aking mga kapatid, na aking mga kamag-anak ayon sa laman. Para sinasabi ni Paul, okay lang na wala akong relasyon kay Kristo, basta ikaw magkaroon. Willing akong isacrifice yung relationship ko kay Kristo, basta paniwalaan mo siya. Pero hindi naman pwede mangyari yun, siyempre. Pero ito yung sinasabi ni Paul. No? For I could wish that I myself were accursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, my kinsmen, mga kababayan ko, according to my flesh. Sana maintindihan nyo kung gaano ako pinatawad ng Diyos. Ako'y mamamatay, Kristiyano noon, pero pinatawad ako ng Panginoong Diyos. Kaya nga hindi ako nabubuhay na sa sarili ko, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At yun nga ay yun ang burden ni Paul sa kanyang mga kababayan. Nabubugbog sa kanya. Na halos lumpuhin siya. Duguan ng kanyang katawan, ng kanyang mukha. Pero ito pa rin ang sigaw ng kanyang puso. Ng bawat kababayan niya ay makilala si Kristo. Doesn't care. Kanya sarili.
Kasi bakit? Okay na siya. Okay na siya. So, ang kanyang mga kababayan ay patuloy nga na hindi tinatanggap yung gospel. So, he was burdened at yung kanyang mga spiritual condition ay wala, cut off from Christ. No? Cut off from Christ. At si Paul ay nakita natin dito sa chapter 21. At ako talaga naniniwala, pinakita ni Paul yung kanyang tapang. In-exhibit niya. Kahit na napaka-hostile ng Jewish crowd, ay lahat ng iyon ay na-outgrowth ng kanyang matinding pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kanyang kababayan. Grabe. Hindi ko maintindihan kasi kung ako si Paul, tatakbo ko for my safety, for my personal preservation ko, self-preservation ko. Tatakbo ko kung magpapabugbog? Hindi. Pero bakit nagagawa ito ni Paul? Ang mga ganitong bagay, naintindihan niya ang pagmamahal ng Diyos sa kanya. Kapatid, kung tatanungin kita, sino si Kristo para sa iyo? Ang sabi ni Kristo sa kanyang mga apostles, Matthew 16, sino ang sinasabi ng mga tao patungkol sa akin? Nasabi ng mga apostles niya, Lord, ikaw daw si Jeremiah, ikaw daw si John the Baptist, ikaw daw si Elijah, at iba pang mga propeta. Ay nasabi ng mga tao, ikaw Pedro, para sa iyo, sino ako? Ang sagot ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Kilala niya. Peter, hindi sa'yo galing sa ama ko. Yung sinagot mo. Of course, galing sa ama niya kasi ang galing sa ama niya, siya na si Jesus na nagkatawang tao para makasama ni Peter kasi ang testimony ni Peter, ikaw ang Diyos, tunay na Diyos. Ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Naramdaman ni Peter si Jesus, nakasama niya, na-experience niya. Kaya kung tatanungin kita, kapatid, para sa iyo, sino si Jesus? Hindi nyo kailangan sagutin. Pero please, kilalanin nyo si Jesus. Magkaroon tayo ng time this Holy Week, mag-meditate tayo. Lord, sino ka ba talaga sa buhay ko? I want to know you more. I want to know you more. Lord, ang dami ko pinagdadaanan. Gusto kong makasama ka, makapiling ka. Kasi hindi ko kaya. The problem is, patuloy natin dinedena yung mga tanong na ito. Ayaw natin sagutin. Kasi nga, akala natin kaya natin, pero hindi. Darating yung panahon mo talagang hindi mo kakayanin. Huwag mo na antayin dumating yung panahon na yon. Huwag mo na antayin. You are the Christ, the Son of the living God. Grabe yung conviction na yon. Nasabi ni Peter, at sabi ni Jesus kay Peter, and you are Peter, upon this rock I will build my church and the gates of hell will not prevail against it. Dahil sa sinagot ni Peter, kailangan mag-establish ng church. Magsama-sama, kilalanin si Kristo. The Old Testament is all about the Jewish nation and God. This new covenant is about Jesus and the church. Kaya lahat tayo ay covered ng covenant. What is a covenant? Covenant is being God who's always faithful to you no matter what. Gagawin niya yung kanyang sinabi kasi hindi niya pwedeng i-contest yun, hindi niya pwedeng i-argue yun yung kanyang sarili sa kanyang mga salita. Mananatili siyang tapat sa iyo kahit na ikaw ay hindi tapat. Who is Jesus to you? Mga kapatid. Take time to meditate. Hindi ko naman sinasabing huwag kayong mag-beach, huwag kayong ano. Okay lang yun. Pero create space, create time to really enjoy. Tayo, wala tayong ibang pwedeng takbuhan kundi siya lang.
Same thing with Paul. Kaya niyo ba ito pag dumating sa punto na kayo ay uusigin ng ganon? Sisiraan yung credibility at integrity nyo dahil sa paniniwala nyo kay Kristo bilang isang Kristiyano? Paano nyo papatulan? Pwede bang manahimik na lang kayo? At sasabihin mo, Lord, ang sabi mo, the battle is yours. O papatulan mo? Nakakalungkot, ang problema natin ngayon sa lipunan, pagdating sa social media, lahat ay pumapatol na. Mga Kristiyano, ando doon. Doon na naglalabas ng mga sentimiento. Doon na naglalabas ng kanilang mga pain and suffering. Bakit hindi mo ilabas sa Diyos at maintindihan ka niya? Kasi nakakadamay pa eh. Mababasa ko. No? Siyempre malungkot kami bilang mga pastor niyo pag gano'n. Andi dito naman kami. We can talk. We can help you. Huwag niyo nang ilagay sa social media parang awa niyo na. Huwag na natin paguluhin ang mundong ito. Tawagan niyo kami. Available kami para sa inyo anytime. Huwag na lang ilagay. Bakit? Sino ang nakakahiya? It's not about CCM. It's not about us. It's about Jesus. Kristiyano pa naman tong mga to. Tapos doon nagtatalo sa social media, basa ng lahat. Nakakaya sa Diyos. Nakakaya sa Diyos. Yung ating mabubuting gawa hindi sapat. Para sabihin natin, ma-equate doon sa kabutihan niya, sa katapatan niya. And then kayang-kaya mong ipahiya yung ating Panginoong Diyos dahil sa ating mga ginagawa, ating mga asal. I'm not saying I'm perfect. Hindi. Pumapalya rin ako mga kapatid. Sumasablay din ako. Pero pag ako sumablay, asahan nyo, nasa prayer mountain ako, umiyak ako sa Diyos. Andun ako sa prayer mountain, iniluluha ko sa Lord. Yung pain. Ano ba yung pinagdadaanan ko? Kasi alam ko, wala namang iba talaga, kundi siya lang eh. Kilala niya ako eh. Siya yung naglumika sa akin eh. Napakalaya kong umiyak sa panalangin. Kasi kilala ko ang tagapagligtas ko. Kilala kung bakit siya namatay sa krus. Hindi lang sa mga time na ako ay may breakthrough. Hindi lang sa mga time na ako ay nagtatagumpay, even in my deepest point of my life, kilala ko siya. Sana kayo rin. Makikilala niyo sa be intentional. Kilalanin siya. Just like Paul na nakita natin, no? He was beaten, duguan, pero nga, ipinakita pa rin ni Paul yung kanyang pagmamahal sa mga kababayan niya. Luke 6:27-28. But I say to you who hear, love your enemies. Do good to those who hate you. Bless those who curse you. Pray for those who abuse you. No? Napaka-radical ng teaching na ito ng Bible. Mahirap na nga magmahal sa mga taong hindi ka ibig-ibig. Tapos sasabihin sa atin, mahalin mo ang iyong kaaway. Tignan mo yung katabi mo. Tignan mo, hindi kaaway yan ha. Tignan mo lang. Hindi kaaway yan. Tignan mo, hindi nga kaibig-ibig, ang hirap na magmahal, kaaway pa. Grabe, di ba sinasabi ng Bible? Yung katabi ko nga, Jesus, hindi ka ibig-ibig, mamahalin ko. Tapos sabihin mo, kaaway ko, mamahalin ko. Pag nauuhaw, bibigyan ko ng tubig. Pag siya'y giniginaw, hindi lang yung outer garment ko, pati inner garment ko, ibibigay ko sa kanya. That's the principle of Jesus. If you want na magkaroon ka, ipamigay mo. If you want life, ibigay mo. Kasi ang problema, we're pursuing yung ino-offer ng mundong ito. Hindi yung ino-offer ni Jesus. The certainty. We're pursuing the wealth of this world. Pero hindi natin pinupursue yung ating relationship sa Kanya. Paano i-cultivate yung relationship? Kaya nga ang hirap magmahal eh.
The greatest two commandment? Love God and what? Love yourself? No. Love your people. Paano ka magmamahal sa kapwa mo kung hindi nakikita yung fruit of the Holy Spirit sa iyo? Hindi nakikita yung love, yung joy, lagi ka nakasimangot. Di ba? Wala kang peace. Kinakausap ka lang, makasagot ka, parang pabalang. Kasi bakit? May pinagdaraanan. Kaya maraming tao ang nadadamay. You need to have this fruit of the Holy Spirit for you to be able to love God and love others. At pag nagawa mo yun, tsaka mo lang masabing ikaw ay isang disciple maker. You can never be a disciple maker unless you need to love God and love those people. At hindi rin mangyayari yun kung wala nga yung bunga ng Espiritu Santo sa iyo. Kaya nga yung kumanda, Great Commission, Matthew 6:28, 19-20, mahirap talagang gawin to. Bakit? May mga premise Kailangan makita mo na yung fruit of the Holy Spirit for us na magmahal sa kapwa at dahil doon, pwede tayo talagang umayo at mag-produce ng mga disipulo nino. Hindi ko disipulo, mga kapatid disipulo nino ni Christ. Kaya sa ating mga kilala kong pinapagalitan, hindi, kay Pastor Arnold kami. Bakit? Nilikha ba kita? Tatay mo ba ako? Di ba? Hindi ganoon. Walang exclusivity sa CCM. Lahat tayo ay disipulo ni Christ. Pero may binigay siyang mga leaders na nagmamahal sa atin na every time pwede mong tawagan at sabihin mo ng problema mo o ng mga kaligayahan mo. May binigay sa atin, are you connected to someone? Para sa iyong journey sa buhay na ito, makita mo, ikaw ay magiging katulad ni Kristo. The aim, our goal is to be like Christ. Of course, hindi mangyayari in our lifetime. At least yung puso natin, maging puso ang tinitibok ay katulad ni Kristo. Perfection will come after ng kanyang pagdating. Pero at least, katulad nga ni David, hindi siya perfect. Pero tinawag na a man after God's own heart because of his repentant heart. Teachable heart. Pero pumapalpak, sumasablay. So find someone, no? Pwede kang mag-connect, pwede kang mag-open ng sarili mo, be transparent, at yun nga, tutulungan ka. Hindi para i-judge ka, hindi para i-condemn ka, ipapanalangin ka ng kapatid mong ito. Pero makinig ka sa kanya kung siya ang inaakala mong ibinigay ni Christ para ayusin ang buhay mo. Okay? Magtiwala ka sa kanya. Magtiwala ka. Tutulungan kanya. Marami rito mga leaders nyo, no? Very willing na samahan kanyo sa inyong journey, sa inyong spiritual maturity. No? At nang sa ganun, makikita natin lahat tayo ay darating sa punto na magiging katulad ni Christ at lahat tayo ay magiging matapang. Ano man ang mangyari, we are sold out for Jesus because we are for Christ and He is with us. Kaya, anong gusto kong iwan sa inyo? No? Ano yung mga reflection na pwede kong iwan sa inyo sa pinag-usapan natin ngayon? Kailan yung huling panahon na ikaw ay mistreated, okay? Or misunderstood by others. Ang totoo, when was the time? Halos araw-araw pagpapasok ka. Pagharap mo sa mundong ito, talagang hindi ka maintindihan ng iba. Kasi may distinction. Ikaw ay believer of Christ. Ikaw ay Kristiyano. Kaya ipakita mo yung distinction. Ang problema, maraming Kristiyano hindi na nakikita yung distinction between those unbelievers and believers. Kasi nga, wala Na born against lang, born against, na born again lang. Pero born against. Diba? Did you ever misunderstand somebody? Baka ikaw naman, no? Dahil
Katulad nga last week, pinag-usapan natin, humihingi ng payo, ikaw naman si galing-galingan, bigay ka ng mga unsolicited advice, pinakinggan ka, pumalpak, sumablay. Kasi ang gusto lang niya pa pala is what? May someone na makikinig sa kanya. Ibigay mga unsolicited advice, yun ang problema. Kaya, understand. How we are able to settle the dispute. Pastor, bakit may dispute? Of course, every day. In every human relationship, may tension, may conflict. How to deal with this conflict? How to deal with this conflict? Punta mo. Pag ikaw nakasakit, say sorry. Pag siya nakasakit sa iyo, hindi siya pumunta sa iyo para may ginatawad, ibigay mo sa Diyos. Ganun kasimple. It's about God, your part, and their part. Yung hindi mo part, huwag mong gawin, hindi mo kaya yon. Kung ano na kaya mong gawin. Di ba? Ayaw humingi ng tawad sa'yo, ng part niya eh. Pwede ka magpatawad, di bigay mo sa Diyos at tabayan mo ang Diyos ang gumawa noon at mag-convict sa Kanya para lumapit sa'yo at humingi ng tawad kasi nasaktan ka. Now, what are you going to do if the misunderstanding still exists? Ano gagawin natin? Ito yung mga pang-araw-araw na kailangan natin sagutin. Pastor, hindi na ako magsisimba kasi ando doon siya eh. Pag nakikita ko, nagigigil ako talaga. Gusto ko nga pasinasilya eh. Diba? Anong gagawin? Kaya even yung pagsamba, ang pag-worship, naapektuhan dahil sa misunderstanding. Anong gawin? Ano sabi ng Bible? Puntahan mo yung kapatid mo. Bago ka mag-offer ng ano ba puntahan mo, kausapin mo, humingi kayo ng tawad. Pag hindi mangyari yon, humingi ka ng third person na mag-mediate sa inyo. At pag hindi, ihaharap po kayong dalawa rito sa kapulungan. Gusto niya ba ganon? Oy, alam niyo mga kapatid, ito, si Maki at si Kuya Romel nag-aaway, masama ng loob. Diba? Ang hirap pa naman mag-explain. Pastor, ano pinag-aawayan nila? O, diba? Magiging ano. So, diretso doon sa taong yon. Okay? Humingi ng tawad, magpatawaran. Normal lang yon, nagkakaroon tayo ng conflict eh. Pero, what is the main thing? Dahil mahal natin, Panginoon, patatawarin kita. Dahil mahal kita, ipaglalaban ko yung ating relationship no matter what. Kasi kapatid kita. Mas mahalaga sa akin yung relasyon natin kaysa sa mga issue natin. Kaya ganun tayo. Pwede natin sabihin mga sama ng loob natin, okay lang yan. Pero please, fight for your relationship. Kung paano tayo pinaglaban ng Panginoong Yesus. Namatay sa krus para sa ating lahat. At sa mga panahon na talagang masama loob mo, punta ka sa Kanya. Sabi ng kanta, sa Kanyang lilim. Tatagpuin ka ng lihim. Punta ka sa Kanya. Iiyak mo sa paanan ng krus. And you will experience that joy. Joy that passes all understanding. Joy na matatagpuan lang sa presence niya. Joy na mararamdaman mo dahil nakita mo, no? At naramdaman mo na mas higit yung pag-ibig niya. Nga kapatid, be courageous. Hindi natin alam kung ano yung harapin natin sa buhay na ito. Magiging matapang ka lang pag define mo yung relationship mo sa Panginoon. Hindi matapang para salubungin sila. Matapang na harapin ang lahat ng persecution, ng rejection. No? Kasi alam mo, ikaw ay majority. Sabi ko lagi sa inyo, majority ka, Ate Ani. Hindi ka lang nag-iisa. Kasama mo yung Ama, yung Anak, at Espiritu Santo. Kino-cover ka to protect you, to provide for you, to defend you. Hindi ka nag-iisa. Iwanan ka man ng lahat, ang pangako ng Diyos sa Kanyang lilim, tatagpuin Kanya ng lihim. So kantayin natin. May call on the worship team. May this song be a prayer song for everyone. Hindi madali ang gawa ng issue. Hindi madali ang sirain ng integrity. Siyempre, may pride tayo eh. But ang sabi,
sa Romans 5, while we are sinners, God accepted us. God loved us. Kung tayo kanyang makaaway. Alam ko, lahat tayo rito ay anak ng Diyos. Sa lahat ng kumikilala kay Kristo, ay binigyan ng karapatang tawaging anak ng Diyos. Di ba sabi sa John 1:12? Ano pa inaantay mo? Be of full courage. Be of full courage, mga kapatid. Marami pa tayong pagdadaanan sa buhay na ito. Umayo tayo and make disciple of Jesus no matter what, just like Paul. Sold out. Tayo lahat. Antayin nyo ito na may conviction. No? I want to encourage you to be bold, to be courageous, because we are more than conqueror. Ikaw yan, kapatid. Wala nang iba. Tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay ang Panginoon, ang puso ko, sa'yo magpakailanman. Ang papuri ko, tanging sa'yo, sa'yo lamang inialay. Mahal ka ng Diyos. But the problem is, wala kang tiwala eh. Diba? Bigay mo yung puso mo. Sa lahat ng pinagdaanan mo, glorify Him. Ano man pinagdaanan mo, glorify Him. Salubungin mo siya at sasalubungin ka niya. Sabi tayo kata eh. Sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko, sa'yo magkakailanman. Sa'yo lamang iniaalay, Panginoon. Let the Holy Spirit consume you. Mananatili sa iyong lilin at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lilin na masumpungan ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim at sasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong lihim na masumpungan ka sa dakong lihim. The Lord is waiting for you, mga kapatid. Move from your comfort zone. Nag-aantay siya sa iyo eh. Ang problema, ayaw mo lumabas sa comfort zone. Magtiwala ka. He is there for you. Be of good courage. The Lord is with you and for you. Will you minister to one another? Yung katabi mo, dalawa, minister to one another. There is a time na ipanalangin mo yung katabi mo and affirm the love of God. Sige, huwag ka maya kung sino may katabi mo. Pray for one another. We'll give you 2 minutes and affirm sa kanya na
Huwag ka matakot, huwag ka mangamba. Huwag ka mangamba. Dadanas ka ng maraming pain and suffering. Hindi lang si Jesus ang kasama mo. Kasama mo ko. Sabi mo ganon. Pray for one another. Huwag kayo mahiya. Please. Find a partner. Whatever the Holy Spirit impresses to you. Whatever the Holy Spirit impresses to you. Then last, isang chorus. Sige, panalangin mo yung kapatid mo. Alam mo masarap na alam mo may kapatid ka na magtatanggol sa iyo. May kapatid ka nagpe-pray para sa iyo. Hindi man kayo magkita araw-araw at alam mo na ipapanalangin ka, tataas ka sa Lord. Maaaring may pinagdaraanan ka, malayo yung kapatid mo sa iyo. Pero alam mo, pinapag-pray ka niya, itinataas ka niya. What a joy to have a brother and sister in Christ. What a joy that to have this Christ in us and for us na nag-uugnay yung mga puso No? Napakasarap. Sa dakong lihim ng ating Panginoon, naroon siya para sa ating lahat. Be of good courage. The Lord is alive. Punta ka lang sa Kanya. Punta ka lang sa Kanya. Hindi ko alam kung anong pinagdaraanan mo. Hindi ko alam. Pero alam ng Diyos yan. In His precious holy place, He wants to meet you there. But you need to move forward. You need to step forward. You need to step forward. Pray for one another. Pray for one another. Pray for one another. Kailangan natin ito. We're not immortal. Be vulnerable. Be transparent. We need each other. We need each other, mga kapatid. And we are here for one another. Kamusta ang pakiramdam nyo? Kamusta ang pakiramdam mo, kapatid? Naramdaman niyo pag-ibig ni Christ sa mga kapatid nyo? Sa dakong lihim, mananatili sa iyo. Father God in heaven, Lord, ito mga anak mo. Sa iyong lilim, Panginoon, dumadako kami.
Sa iyong mga bisig, Panginoon, lumalapit kami. Nagpapayakap, God. Lord, we need you. We want more of you. Strengthen us, O Lord. Holy Spirit, empower us. Move us in our hearts, O God. Move, Holy Spirit, in our family. Move, Holy Spirit. Move. Consume us. Consume us. Marami pong salamat aming Diyos. We are victorious. We are more than conqueror. Because we're fighting from a victory, not for victory. The very victory of Jesus Christ on the cross. Kaya kami, Panginoon, ay nagtatagumpay. Lord, marami pong salamat. Alalahanin namin ang dakilang pag-ibig mo this week. Saan kami naroon, Lord, makita mo na we will spend time to encounter you and create space to know you more. Oh Lord, let your peace that passes all understanding be with us. Nothing missing, nothing lacking, nothing broken. Sa pangalan mo, Jesus, ang lahat ay magsabi na, Amen. Amen. Hello. So for our offertory, good morning po. Yes, Proverbs 3 verse 9 says, "Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce." So before I had the chance to honor our Lord or the Lord, He already honored my prayers in the least expected time. Itong verse na po ito po yung verse na unang sinabi po sa akin ni Kuya Mike, yung leader ko, Kuya Michael. And, ayun, nag-pray po ako kay Lord na bago po humingi ng permission sa Kanya, sabi ko, Lord, if this is your will and my heart is happy giving back to you, then I will accept it. So, kwento muna po. Nung first time ako magbigay ng tithes, iba po yung joy na napil ko. Kasi before po akong magbigay ng tithes ko, matagal po akong nabakante kasi after po ng graduation ko, 1 month po ako naging professional tambay. Ayun po, karami ko po si Pogi sa dulo. So, 1 month po akong walang work. 1 month. Professional tambay po, yan. Tapos, one day, meron pong opportunity na dumating po sa akin. Sabi ko, Lord, kung makukuha ko tong opportunity na to, hindi ko po siya sasayangin. So, ayun, long story short, may job opening po sa isang BPO company at natanggap po ako. Tapos, yes, amen. Tapos, tanggap mo, ayun, magpa 5 months na po ako sa company na yun. Ayun, 5 months po. Yan. Sabi ko. Yun, pero nung first sahod ko, ang nangyari po is, hindi po ako nagbigay agad ng tithes ko. Kasi, po lang po yun like, pa lang po yun, nesting, training po. Yun, so, di pa po buo yung sahod ko. Ang ginawa ko po is, binigay ko muna sa family ko. So, nag-ask na din naman po ako ng guides or guidance sa mga kuya ko, sabi ko, pwedeng hindi mo na po ako magbigay ng first tithes ko kasi yun, kailangan po sa family ko. So, yun, natanggap naman po nila at
Nung dumating na po yung second sahod, sabi ko, ayun, dito po ako babawi. So, second sahod ko, binigay ko po ng buo. And nag-reminisce lang po ako the whole time kasi yung dati pong maingay sa church, yung makulit, na ayun, nag-work na, at nakapagbigay na po. So, ayun, thank you Lord indeed. Ayun po, yes. So, He been blessed me with my current job na nag-excel ako every day and with my family and friends and also with my ministry which is yung worship team. So, and sa mga estudyante dyan or yung mga fresh grads like me before, if you feel pressured about your tithes and offerings, it's okay kasi maintindihan naman ni Lord na hindi pa tayong pwedeng makapagbigay or hindi pa tayo ready. But if dumating na yung time na ready na kayo, maging ready na kayo, He will honor your prayers and you will be happy. You will be happy like me. And like in Acts 20 verse 35, in all things I have shown you that by working hard in this way, we must help the weak and remember the words of the Lord Jesus, how he himself said, it is more blessed to give than to receive. So, church, let's pray. Lord, we thank you for this day na pinagkalab niyo sa amin, Lord God. We thank you for the blessings for every day na natatanggap namin sa iyo, Lord God. Bless this church, Lord God, na maraming opportunities na binigay sa akin. Hindi lang po sa akin mismo, pero po sa lahat ng tao na pumupunta dito, Lord God. I pray, Lord God, na itong church na to is maging isang magandang foundation po sa amin, Lord God, na nakapagbigay po sa amin ng opportunity na hindi lang po gamitin yung talents na anong meron po namin, Lord God, pero binibless po namin ng isa't isa, Lord God, sa mga ways na mga ways na natatandaan namin or natututunan po namin dito every Sunday, Lord God. And Lord, my only prayer, Lord God, is bless this church, Lord God, bless this congregation, Lord God, bless our ministry, Lord God, and continue blessing us with your will and your power to make us feel worthy of love, Lord God. And this is my prayer in Jesus' mighty name we pray. Amen. So CCM, it's offering time. Ay, sorry po. Ay, yung mic. Hello. Uy, opening. Wala pa. Ikaw muna, mawak.
Good morning, CCM. I hope everyone's doing well today. As per announcement, we need to acknowledge, of course, our first-timers. So, we have Ma'am Marieta Cube, invited by Tita Dulce and Ma'am Renette. Please stand up, please. Ma'am Renette Margate. Ma'am Nariki Sarmiento, invited by Kuya Turdy. Okay. What do we say, CCM? 1, 2, 3, go! Woo! Okay, we welcome you to CCM and we hope to see you next Sunday. Okay, let's move. Yeah. Yes. For our next announcement, let's move on to our morning devotion. Isn't it nice to start your day with gospel, diba? So, every morning, we have our morning devotion on our Facebook page. And we would also like to invite you every Thursday sa ating discipleship group wherein you will not just socialize with others, but also learn a lot about the Word of God. Yes, exactly. Okay, again, let's move on from next. We have syempre meron tayong Facebook page, may Instagram, and we have YouTube. Okay, we need to watch, like, share, and subscribe. Okay. Okay, what more do we have in our announcement, Ate Tin? We would also like to invite you po sa ating Youth Goals Camp na nagaganapin sa darating na April 28 until May 1 sa Mount Peniel Prayer Mountain, Capas, Tarlac. If you want to join po sa ating camp, maaari na pong sabihan ang inyong mga small group Yes. leader para po ma-lista na po kayo. And I would also like to share lang po na this is a great way or opportunity Yeah. para po makapag-socialize kayo and meet other people that are also, of course, Christians. And sa days po na yun, you will not only have a deeper connection po with God, but also with other people. Okay. And I would also like to invite people next Sunday sa darating na Resurrection Sunday. And lastly po, meron po kahapon dito na may meeting po ang ating Men's Network. Okay, that's later on or ngayon na. Okay. Who's going to the youth camp? Oh, are you guys excited? Okay. That's all. Thank you. Hello, magandang umaga po. What is communion? Ngayon po tayo, yan, salamat, tumahimik naman tayo. Damay natin yung presensya ng Diyos sa atin para pagtanggap ng ating communion, mararamdaman natin yung kadakilaan na ginawa ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Sinasabi po dito, what is communion? Communion is a symbolic way to show we belong to Jesus and to remember what He did for us. It is a regular remembrance and celebration of the Lord's sacrificial death.
The breaking and eating of the bread has to do with the Christian body being broken, of the Christ body being broken on the cross. The drinking from the cup has to do with the shedding of Christ's blood, whereby we are forgiven. Ngunit, sapagkat tinatanggap ko mula sa Panginoon, yun din ang binigay ko sa inyo, na ang Panginoong Yesus ng gabi ring yun, na kung kailan siya ay pinagkaluno, ay kumuha ng tinapay. At nang siya ay makapagbigay ng pasasalamat, ay pinagputol-putol niya ito at nagsabing, kumuha kayo, kumain, at ito ang aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Ito ay gawain sa paggunita sa akin. At sa ganyong paraan din, ay kinuha niya ang saro, nang siya ay makapaghapunan na sinasabing, ang sarong ito ay ang bagong tipan sa aking dugo. Ito ay gawin niyo kung gaano kadalas na kayo ay iinom sa paggunita sa akin. Isang paalala na binigay sa atin ng banal na kasulatan ng ang celebration ginagawa natin ay isang pag-aalala na ginawa niya para sa ating makasalanan. Ang katubusan ng kasalanan ay ang nagdulot din ng kamatayan sa ating Panginoon. Kaya bawat isa, habang hawak ninyo ang saro at tinapay, magkaroon kayo ng sariling katahimikan. Isipin ninyo yung mga gandang bagay o mga pagkakamali yung nagawa. Ipanalangin ninyo at hingin na natin ng tawad sa ating Panginoon. At pagpasalamat naman natin ang ginawa ng Diyos para sa ating buhay. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, narinig mo, Panginoon, ang bawat confession ng bawat isa sa amin. Narinig mo, Panginoon, ang pasalamat nila. Narinig mo, Panginoon, ang paghingi ng tawad nila. At narinig mo rin, Panginoon, ang pasalamat sa ginagawa mo sa buhay nila. Panginoon, ang pasalamat namin dahil sa pagkatapos mo ng aming aming kasalanan, bagamat ito'y naging dahilan ng iyong kamatayan. Lubos ang aming pasalamat dahil sa pag-ibig mong binigay sa bawat isa sa amin sa katubusan ng aming kasalanan. Maraming pong salamat sa ginagawa mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, sa tuwis araw-araw namin ginagawa, sa minuto, sa bawat sandali, ay palalo mo sa amin yung ginawa mo sa amin. At maalala nawa namin, Panginoon, ang katubusan ng kasalanan ay nanggaling sa iyo. Muli, Panginoon, patawad sa kasalanan namin nagawa, magito'y sa salita, sa gawa at sa kilos namin. Muli, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay patnubayan mo. Ipuon mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu para sa bawat kilos at galaw namin sa mundong ito ay maisipan namin kung tama o mali ang aming ginagawa. Muli, Panginoon, ang pasalamat namin sa iyong ginawa sa pagtubos ng aming kasalanan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Let's eat the bread and drink from the cup. God bless po. Magsitayo po tayong lahat as we close our service. Lahat po ba na-bless this morning? I believe. So let's pray. Yes, our Father God, Lord, maraming salamat, Lord God, for this morning. Thank you for this day, Lord God, for allowing us to join you and for joining us, Lord God, as we remember you, Lord God, and celebrate your holy day, Lord God. May you bless this church every day of our lives, Lord God.
Alright, church, as we receive the blessing, let's receive a blessing from the Lord, from His Word. Sa Numbers chapter 6, verses 24 to 26. As I read this, please accept this as you are listening to the Lord. Sabi doon, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Blessings, church. See you next week. Let's sing the song.